Ito yung tumapat sa Honda XRM 125 Fi. Pinangtapat ng Suzuki. So ito na yung panibago nating motor na naman. Binili natin na third hand na yata ako. At ang natakbo daw is 14,000 pa lang. Which is hindi ako naniniwala dyan. Kasi tingnan mo naman, 14,000 pa ba yan? Lang ba yan? Diba? Napakaraming issue nito. Gagawin natin to ng mga tutorial. Walang tapaludo sa harap. Tingnan mo naman. Ito. Wala dyan. So pag tingnan mo sa malayo, ang pangit. Malayo, diba, sa Honda XRM. Ganda-ganda ng Honda XRM. Pero ito ay, pero wala na yung Honda XRM natin. Ito naman yung loob niya. Ang liit. FI ito. Di hamak na, mas matipid naman ito. Kasi 110 lang FI na. 110. Yung XRM natin 125. Tingnan natin kung kaya niyang higitan. So ito naman yung kaibahan niya, para makita niyo mga ayos to. Hindi mahuhugot yung susian kapag hindi mo nilak. Galing. Tingnan nyo to. Walang gear indicator to. So pag nagsusi ka, nakailaw yan. Pero pag nag-on ka na, goods. Wala, syempre. Dapat lang. So, ang nandito lang, signal light. Tapos, high. Pag nag-ilaw ka, yan natin yung ilaw. High. Yun, umilaw yung blue. Tapos, pag naka-neutral ka, pag top, ibig sabihin, naka-4 ka na yan. Gawin natin neutral. Yan, neutral. Tapos yung gasolina 4 liters maximum nito. Tapos humanga ako dito sa telescopic niya, malaki. Siguro 75% nito. Ito yun yung size ng sa kanyang kalaban. Malaki. Yung play ng suspension medyo mas matigas ito Suzuki kaysa sa XRM. Yung yung dual sport na XRM. Tapos yung makina niya, yung itsura niya, nakahiga. Unlike dun sa isa, sa kabila, medyo naka-slant, nakaganyang konti. For speed din. Tapos, yan. Yung likod niya, itsura niya may crossover. Pang crossover, pang country, tingnan natin. Subukan natin to. Bisitahin nyo na lang sa Eli Motor channel ko yung mga rides na pupunta natin. Nag-decide ako na kumuha ulit ng ganito kasi naka Honda Click tayo, kasi na-miss kong mamundok na-miss kong makit ng bundok. Gwapo din, red. Ito yung pinalit natin sa dati nating laruan. Ikutan ko siya kahit na hindi ka malinaw. Maraming issue ito. Yan. Tapos tingnan mo naman yung manubela. Diba? Yung dating may-ari, yung first owner siguro, nilowered niya. Yan. Hindi na lang kumuha ng Raider na 115. Ito pala ay kapamilya ng Raider. Raider FJ FI. Diba? Pag gusto mo ng forma, huwag ka kumuha ng ganito. Kasi tingnan mo naman ang itsura niya pag malayo. Diba? Ang pangit kaya. Yan. Bahala kayo dyan kung saan sabihin ninyo. Basta ako napapangitan. Pero bakit ito kinuha ko? Kasi mura Tsaka maganda na rin pang rides. Dito sa tangke ay grabe kalawang nan sa loob. Napakarami. Takip pa lang yan Yan. Pag binanya mo yan, tara,
Lalo sa loob, di ko mailawan. Ayaw ko nang kukuha ko ng dumi. Yan oh. Kuha ko yung dumi oh. Oh. Grabe yan. Parang latak na ano, na tuyo. Paano pag nahigop yan ng ano? Oh yan ah, malinis yung kamay ko ah. Ulitin ko. Malinis. Ito natin sa loob. Middle finger. Yan oh. Yan. Papalitan ko lang fuel filter ito. Yan, di ba? Abangan nyo na lang. Sa mga subscriber natin dyan na naka FJ Raider 110. Hindi yung Raider 150 ah. Maganda yun. Pang malakasan yun. So yan. Fuel filter, air filter, papalitan ko yan. Kasi yung box na ang liit-liit, wala pang sangdangkal no. Ayan. Wala pang sangdangkal. Tapos yung specs niya o 0.04 tapos 0.12. Yan yung kanyang valve clearance. Mga tutorial abangan ninyo para dito. At rides natin doon sa Elimotor na channel. Andyan. Maglagay ako ng link sa taas para sa Elimotor. Kasi doon yung mga rides natin, adventure. Kung ano-anong mga rides. Ang bundok. Tingnan natin kung kaya ba nitong tapatan o higitan yung dati kong pinangbubundok. Pero feeling ko mas mag-i-enjoy ako nito. Bakit? Ang haba ng telescopic sa taas eh. Tapos yan. Pangit siyang tingnan. Pero feeling ko magandang mag-perform ito sa mga bundok. Magaan din kasi ito eh. 97 kilograms lang mga kaibigan. Unlike dun sa dati natin ginagamit, nasa 110. Or yes, 110. Diba? 20 or 10 kilo is very big difference na yun mga kaibigan. Tapos tingnan yung makina, talagang higang-higa oh. Unlike dun sa dati nating gamit, slant. Tapos iwan ko kung stock pa yung kanyang sprocket sa likod. Yung gulong hindi na yung stock, papalitan natin yung dual sport para maganda mag-perform sa mga bundok, ilog. Okay, sa Benguet Mountain Province. Gusto kong magtatagusan ulit dyan. Hindi ko muna ipakita yung plaka. Ay, nakita na. Kasi ano, ko pa na-check ito eh. Paparehistro ko pa. Malay mo, may alarm pala to sa LTO. So yun lang naman no. Abang-abang na lang kayo mga kaibigan. Motozar, welcome back to my YouTube channel with this Suzuki Raider FJFI 110 crossover cross country. Tingnan natin kung kaya nyo mag-cross sa mountains and rivers. Bye bye.